Hello guys! Kumusta kayo dyan? Nandito ko ngayon sa bukid at may nakita kong ampalyan ligaw. Mangunguha tayo guys at ito libre lang ito dito sa gubat. Hindi ka guys sa Maynila, yung isang tali na kunti, 20 pesos na. Dito kahit gaano karami ang kunin mo libre. Itong ampalyang ligaw guys, karaniwan na itong tumutubo dito sa bukid. At hindi na ito tinatanim. Kusa itong sumisibol dito guys. Ang kasama ko nga pala dito sa pangunguha ng ampalyang ligaw is si Daddy. Ayun, yung nakasandong puti. Yan, ama ko yan guys. Kita nyo yan guys, sa kalamansi lang gumagapang yung mga ampalya. Yan natatabunan na nga yung kalamansi sa dami ng ampalyang ligaw dito guys. Ayun, may tinuro pa na mas matataba daw dun yung ampalyang ligaw. Tinuturo nito na kaubad si Haruk. Ayun, mas matataba daw yung ampalya dyan. Kaya pinuntahan natin guys. Tingnan nyo naman guys, wala na yung kalamansi. Naging ampalyan ligaw na lang. Natabunan na yung kalamansi. Shout out nga pala sa may alaga nitong kalamansi na ito. Hindi na tinabasan. Kaya natabunan na ng ampalyang ligaw. Ay aray ko! Yan guys, tumulong na rin si Haruk sa panguha ng ampalyang ligaw kaya mabilis kami nakarami. Ito guys, paborito ko talaga tong ampalyang ligaw na to. Lalo na pag ako nagluluto. Baka hindi nyo alam ang pagluluto nito guys, ituturo ko sa inyo. Kasi yung iba, may nagluto nito sobrang pait. Pero pag ako nagluluto, hindi mo malalasahan yung sobrang pait. Yung sakto lang ang pait, talagang kasarapan. Ayan nga, at pinapakita ni Haruk yung nakuha niyang ampalya. Ay nako, Haruk. Ito na guys, yung mga nakuha namin. Ibabalot namin sa plastic dahil aahon pa kami. Nandito kami sa bukid, aahon pa kami doon sa tabing kalsada at doon namin lulutuin guys. Ipapakita ko rin sa inyo guys yung bunga ng gantong ampalya. Maliliit lang ang bunga nito guys. Ayan ganyan. Marami ding nakuha si Haruk, hinimay na. Tinanggal na yung mga buto. At ayun guys, nandito na kami sa tabing kalsada. At dito kami magluluto ng ampalyang ito. Tapos ganito ang gagawin guys. Tatanggalin ng isa-isa ang dahon, tatanggalin ng tangkay. Dahon lang ang lulutuin dito guys. At habang hinihiming nga ni Daddy, ako naman magbabalat ng niyog. 2 niyog ang gagamitin namin dito. Para malapot kasi pag yung isang niyog lang tapos maliit, pangit ang luto nun, malabnaw ang sabaw. Kagaya na yan guys, ang laki nung balat, tapos maliit lang ang laman na niyog. Hindi talaga maiwasan sa niyog yan guys. Di yan nga parang nahirapan pa ako magbiyak. Hindi na ako sanay magbiyak ng niyog. Ano gayre? Anong tagal naman na hindi ako nakauwi ng Mindoro guys. Umabot ng 5 taon bago nakauwi. Kaya ngayon susubukan ko ulit kahit magkayod ng niyog. Sa Maynila hindi nagkakayod. Pag kailangan ng gata ipapapiga ayos na. Ganyan guys ang buhay namin dito sa probinsya. Napakasaya kahit papaano. Kahit nga walang pera dito masaya pa rin. Aanin mo kang pera. Paglabas mo pagpunta mo ng bundok kukuha ka lang ng gulay ayos na. Tapos pag may alaga kang manok, hulihin mo na lang. Maghahabulan kayo ng manok. Ay, naaalala ko yung ginagawa ko dati. Nangahabol ako ng manok, suot sa damuhan. Hanggang sa manghina yung manok, ayun, di siya ka nauhuli. Pasensya na kayo guys at ang boses ko talaga paos. Alam nyo kung bakit paos? Araw-araw nagiinom. Ay, namiss ang pag-iinom dito sa probinsya. Ay siya, ito ang pinahawak ko ng camera, si Celeste, kasi maangot na yata. Ayan guys, pinapapiga ko na kay Daddy, hindi ko mapiga at ako'y may hawak ng camera. Di yan inilagyan ni Daddy ng 3 basong tubig bago pigain. Ayan. Alam nyo na yan guys, kung talagang kayo lumaki sa probinsya. Pero kung hindi kayo lumaki sa probinsya, hindi kompleto yung buhay nyo. Kasi hindi nyo naranasan ng saya sa probinsya. Ayan nga, nilalamas-lamas lang ni Daddy ang gata. Lalamas-lamasin lang yan, tapos pipigain. Ganyan lang. Tapos dito guys, yung mga rekado wala na sukat-sukat.
Dadakot-dakutin lang tapos ilalagay, ayos na. Ayan nga, isasalang na ni Daddy. Pero ang diskarte dyan, bago buhay ng apoy, ilalagay na lahat ng rekado. Ayan o, kagaya niyan, yung asin o, dinadakot-dakot lang. O, ganyan lang. Dito simple lang ang rekado. Ang lahok lang nito bawang, sibuyas, asin at bitchin guys. Kayo na ang bahalang magtansya kung gaano ang ilalagay nyo. Ayan guys, nailagay na lahat ng rekado kaya pwede nang buhayin ng apoy. Ayan nga, may nalimutan pa ang pamintang pino. Kaya lahuling ilagay. Ang diskarte naman diyan guys, papalaputin muna yan. Papakuluin hanggang sa lumapot. Pag nakuha na yung tamang lapot, saka ilalagay ang ampalaya guys. Kasi saglitan lang yun. Hindi pwede magtagal sa apoy dahil ipapait. Ayun nga pala guys, ang isa sa sikreto ng pagluluto ng dahon ng ampalayang ligaw guys. Kailangan huwag niyong papatagalin sa apoy. Dahil pag nalabog, ay sigurado, ang pait. Ayan nga guys, at nakuha na yung tamang lapot. Kaya ayan, nilagay na ang dahon. Ayan, isaglit lang. Pag yan na ano lahat, yan, na tawag dito. Yung kita mong nalubog na sa gata, ay pwede na yan. Yung pagluluto ng ganyan guys, kailangan yung gata mo konti lang. Kahit yung kagaya niyan, 3 baso lang ang nilagay na tubig. Dahil pag marami sabaw, yan ang pangit din. Ganyan ang diskarte guys. Haluin mo lang. O, di ba? Ganyan mo lang hanggang sa, yan, kumunti na. Yan, pag yung ano na luto na yan. Luto na yan ganyan. Kaya patay na ang apoy. At ayan guys, tapos na nga ang niluto nating ampalaya.